Sabi, meron daw Oplan na bag on the go. Oplan bag on the go, kinakasa. Para pabagsakin ang Pangulong Marcos, kinakasa na to. Ang Oplan, bag on the go. Parang tugo, no? Ayon sa di umano na sa isang reliable intel, all caps, intel. Ang mga taong ito ay kasama sa pagpaplano at pagkilos sa malaking rally kaguluhan. Malaking rally yung 15, 16, 17, 18, yung rally ng simbahan ba ng iglesia. Di pa man ako may member na iglesia, kasama na ako sa planning sa November 16 to 18, 2025 sa Luneta, Menjola at Malacanang. Ang mga involved dito, si General Romeo Poquis, Orlando de Leon, Benaming Magalong, parenthesis for confirmation. But sinali sa reliable intel report for confirmation pa. Mga ungas kayo, gumagawa kayo ng maling maling format Johnny Macanas. si Johnny, kasama ka dito. Kasama ka sa planning. Okay. Gerald Bantag. si Gerald Bantag. Si Colonel La Chica. Uy, ito yung ito yung Chief of Security ni Inday Sara na pinalitan. Naka-floating nga ito ngayon naghihintay ng assignment. No? Mainit ang mata sa kanya kaya naka-floating yan. Lugi tayo dyan dahil sa floating, ibig sabihin, lutang-lutang. Sumusweldo pero walang ginagawa. Colonel, parang si si Torre, no? Floating, 4-star, wala, sumusweldo, wala namang ginagawa. Colonel Leonardo, hindi ko kilala to sorry Colonel Leonardo. Colonel Metran, parang kilala ko to. Colonel Metran, sa wakas, nakasama ka na sa mga pinag-iinitan ng Malacanang. Si Commander Bukay, a.k.a. Colonel Metran, a.k.a. Commander Bukay, ang siyang supremo ng FGF. Captain Dado Enriquez. Sino to? Enrique ako Mali. Oy, correction. Enrique. Magsasubmit kayo ng intel report. Mali pa. Captain Dado Enriquez. Enrique. Okay, Ferdinand Topacio. Oh, ito yung attorney. Vic Rodriguez. Mike Defensor. Chavez Singson. Rodante Marcoleta. Bigatin to mga to Pucha, ba't kayo nagpaplanong pabagsakin ng gobyerno? Pabagsakin si Marcos. Kinakasa na ang plano. Ayon sa reliable intel, ang mga taong ito ay kasama sa pagplano. Talaga sa sasama ninyo, At si Orlando Olamit, a.k.a. General Monk, MNLF Commander. Okay to, MNLF Commander. Kung di nyo kilala ko to, si Orlando Olamit. Body ganun pagka katabi kami. Okay to, si Orlando Olamit, General Monk. Ang possible financier, BP Inday Sara. Si BP Inday Sara, meron tong flood control project siguro. Kayang mag-finance. Congressman Pulong Duterte, lalo na. At saka si Chavez Singson. Dahil mga tarantado to mga to, nagpapakalat ng mga balitang ganito. Admin, kung sa inyo galing ito, no? Kung sa inyo galing, mali. All the more na inaano nyo yung nilililang nyo yung tao na naman Natatakot, pinapakita nyo na natatakot kayo doon sa rally. No? Sasabihin nyo, manggugulo. Wala pa naman nanggugulo. So, haka-haka ito, haka-haka. Wala pa nanggugulo. Gusto nyo pagdadamputin na lahat ito, damputin nyo. Kasuhan nyo. Kasuhan nyo. Kasi yung rally, peaceful rally, mga ungas. Peaceful rally. Kaya nga hindi ako sasama peaceful Ang gusto ko yung yung magulo. Hindi nga ako imbitado Walagya kayo. So, oo nga
Hindi na kailangan na magpagplanuhan si Marcos at ang mga intel. Pagplanuhan may mga kusa na yung babagsak talaga yan. Wala sa... Galit ng tao sa kanya eh. Sinabi sa yung Marcos na if you declare martial law, and this is a prelude to martial law, having this list of people like me, this is a prelude to declaring martial law. Kasi you made it a point na involve ang Inday Sara at yung kanyang aide, na punta kayo mamaya. Tapos na ibang personalities. Tapos hindi kinakailangan ikaw pagplanuhan kasi ikaw talagang pabagsak ka kasi palpak ka. Ikaw ang pumirma ng GAA 2025. Yun yung maraming insertion. Yun yung illegal. Pagka sinabi na Supreme Court, excuse me pag sinabi na Supreme Court illegal yon, dawit ka. Ikaw ang pumirme. No? You made it into law. Na kahit may mga blanco. And then pagka umikot ang gulong, we will investigate it. And when we find out kayong lahat na complicit dyan sa budget na 2025 na illegal, na nagkaroon ng mga nakawan, bitay kayong lahat. Bibitayin kayo. We hope na magkaroon ng death penalty para talagang litaw ang dila nyo. Firing squad. No. Matakot kayo sa taong bayan. Hindi kayo nananakot. Tatakutin nyo kami sa ganito. Tatakutin nyo. Mga animal kayo. Tarantado kayo. Tapos akala ninyo, biro-biro yung ginagawa ninyo. And then, kung ikaw mag-declare ka martial law, we will defy it. Okay? Makakaranas kayo ng martial law ng taong bayan. Kung mag-declare kayo ng gera sa China, we will defy it. Hindi kami. Namin yun. Declare namin yun. Magde-declare kami mismo, we will be at war with you. Who wants to declare war with China? Ayaw namin eh. Ayaw namin. No? Hingi kayo na tulong sa taong bayan eh. Hindi nyo pala kayang, AFP, hindi nyo pala kayang magdepensa. 20-30 days lang pala kayo. Tapos wala tayong equipment. Paano tayo lalaban yan? Papayag ako kung kunyari lahat ng mga tawag dito, mga reservists, may mga baril na. Wala nga. Ano gusto nyo? Gagamitin tirador? Ano tayo, David and Goliath? Hindi pwede. Tsaka ang labanan ngayon, missile. Alam nyo ba, paulanan tayo ng 1,000 missile, ha? China is producing around 5,000 a month. Missiles, a month. 5,000. I don't know who gave me that figure. That's Intel, ano? 5,000 production line nila. Sipin mo yung 5,000 ipaulan sa atin. Kahit Iron Dome, wala naman tayo. Sorry. Kahit Iron Dome, paulanan tayo, hindi na maharang. Wala tayong Iron Dome. Pero kunyaring 5,000 missiles, ano ba yung mga target dito sa atin? Diyos mio. Wala, talo tayo. Unang araw, timbog na command and control. Tapos na Malacanang. Yay! Wala na Malacanang. Oh, thank you China. Tapos doon yung Aguinaldo, yung Bonifacio, lahat ng kampo. Tapos, isang araw. Anong sinasabi niyo 20 to 30 days? No. Ulan lang ng ulan. It will rain missiles in the Philippines. Ulan. Signal number 5 ng mga missiles. Araw-arawin tayo niyan eh. Kayang-kaya nila eh. Para maubos lang tayo. Yung structure natin. Pati Congress, Senate, tubig, kuryente, internet, lahat yan. To make our lives miserable so that we will surrender right away. Ganun naman ang gera. Burahin, kung sino ang unang mawala ng willingness to fight, wala na, talo na. Ang Ukrainians kaya tumagal ng ganon because they were willing to fight. Ang Pilipinas will not last that long because the Filipinos are not willing to fight. Why? Because one, we do not see that it is practical, it is sensible, it is intelligent na makipaggera sa China. Pwede naman kasing pag-usapan yan. Number 2, we are ill-equipped. AFP nga natin, walang gamit eh. Walang gamit. Ilan aeroplano natin, ilan ang fighter natin. Bumagsak pa isa, 11 na lang. Nabawa sa helicopter natin ng 2. Diyos me ko. Ano ba tayo? Poporma-porma.
Kaya, ang your brother shouldn't be talking like that na kaya-kaya, we are a world-class army. World-class army. Nasaan? World-class army. That's baloney. That's bullshit, no? BS talaga. Sorry pero that's really, reality speaking, reality check. BS yun talaga, na world-class army. Ay. Okay. Jerry Consuelo. Thank you. Mary Ann Simbra Cruz. Ano po yun? Warrant of arrest kay Senator Bato? Wala, fake yun. Fake news yun. Warrant of arrest ng ICC. Wala yung fake yun. Ano lang yan, para pag-usapan ng mga Pilipino para malibang tayo dyan sa mga bagyo-bagyo na yan. No. Kasi they're failing They're failing. They have no money, they have no reaction. So para hindi sila masita, ma-call out ng taong bayan, ayan, binibigyan tayo ng mga balita. One is yung kay Bato, and then this one. Oplan. Ano yan?